Nang mapansin ni Jopil mula sa kanyang likuran ang pag-atake ng kasamahan ni Taekyang, ay agad inatake nito ang kanilang sandata gamit lamang ang kanyang kamay. Pagkatapos ay agad na nabasag nito ang kanilang mga armas at nagbigay gulat sa kanila dahil nagawa lamang sirain ito ni Jopil ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, ay agad naglabas si Jopil ng kanyang chi sa mga kamay nito, at inalis ang kanyang sandata mula sa mga sibat ni Taekyang. Nang sandaling yon, nakahanap si Taekyang ng pagkakataon upang umatake kay Jopil. Matapos tumalikod si Jopil sa kanya ay binigay nito ang kanyang pansin sa dalawang kasamahan ni Taekyang, upang atakihin ito ng kanyang chi na nagdulot ng pagkatalbog nila sa ere. Habang abala si Jopil sa pag-atake, ay agad na kinuha ni Taekyang ang pagkakataon upang atakihin ito sa kanyang likuran. Habang papalapit ang matulis na sibat sa ulo ni Jopil, ay nararamdaman nito ang ginawang pag-atake ni Taekyang mula sa kanyang likod na nagbigay ngiti sa kanya. Nang sandaling yon, mabilis itong kumilos at nagbigay ng counter-attack at tinamaan si Taekyang sa kanang bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos ng mabilis na pagkilos ni Jopil ay sabay niyang sinugatan si Taekyang at ang kanyang kasamahan sa mabilis na pag-atake. Pagkatapos masugatan, ay hinawakan ni Taekyang ang natamong sugat sa pag-atake ni Jopil. Habang iniisip nito kung paano ito nangyari, sapagkat napaka-imposible na makagawa ng counter-attack si Jopil sa ganoong posisyon. Pero nagpapasalamat pa rin si Taekyang dahil nagawa nitong makaiwas ng bahagya, kaya't hindi ito nakapagtamo ng malubhang sugat. Pagkatapos, mabilis sumugod si Jopil sa kanyang harapan upang atakihin ito ng kanyang espada. Sinubukan ni Taekyang ilagan ang lahat ng kanyang pag-atake, habang si Jopil ay nakangiti habang ginagawa ang kanyang maraming pag-atake. At sa pag-ataking yon, hindi na nagawang makaiwas si Taekyang at siya ay tinamaan sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, na nagdulot sa kanya upang magtamaw ng napakaraming sugat. Matapos masugitan si Taekyang, at ang espada ni Jopil ay may bahid ng mga dugo ni Taekyang, nagsalita ito sa kanya kung bakit ayaw pa nito bitawan ang kanyang sandata at sumuko. Pagkatapos, naisip ni Taekyang na siya ay nasa matinding panganib. Nagsalita si Jopil sa kanya na hayaan siyang puriin nito si Taekyang. Habang nagsimulang magliyab ng apoy sa kanyang aura, puno ng galit at pagkamuhi ang naramdaman ni Taekyang. At sa mga sandaling yon, naglabas ng makapangyarihang apoy na nagliliyab sa kamay ni Jopil at nagtanong kay Taekyang na kung kaya rin ba nito tiisin ang ganitong pag-atake. Nang makita ito ng kanyang mga mata ay agad siyang nakaramdam ng pagkagulat at takot sa kanyang mata. Hindi nagtagal, bigla siyang inatake ni Jopil sa kanyang katawan na nagdulot ng matinding pinsala habang ito ay bumabaga sa kanyang katawan. Sa tindi ng pag-ataking yon, tumalbog siya sa pinakamalayong distansya at bumangga ang kanyang katawan sa isang puno. Sa matinding pinsala na ginawa ni Jopil sa kanya, siya ay samuka ng maraming dugo. Nang mga oras na yon, ramdam ni Taekyang ang hindi maipaliwanag na init sa kanyang katawan at hindi rin ito magawang ikilos ang kanyang katawan na tila naubos na ang kanyang lakas dahil sa mga sugat na tinamo nito. Pagkatapos, tiningnan siya ni Jopil habang si Taekyang ay sinusubukan pa rin tumayo at lumaban. Nagtataka si Jopil kung paano nagawa ni Taekyang na bumangon pagkatapos matamaan ito ng matinding atake ng ikalimang antas ng kanyang kasanayan na tinatawag na Divine Palm of Fire. Kaya siya ay napahanga kay Taekyang sapagkat masyadong malaki ang potensyal nito. Pagkatapos, sinubukan pa rin ni Taekyang na umabante ng pag-atake sa kanya kahit na wala na itong lakas. Pero hinawakan lamang ito ni Jopil nang nag-aapoy nitong kamay at pinutol ang matalim na dulong bahagi ng sibat ni Taekyang. Sinabi ni Jopil sa kanya na, talagang hindi mo alam kung kailan ka dapat sumuko. Sa iyong kasalukuyang kalagayan, hindi mo ako matatalo. Matapos putulin ni Jopil ang kanyang sandata ay agad na nakaramdam si Taekyang ng pagkabahala at ramdam nito ang paparating na katapusan. Pero sa mga sandaling yon, hindi pa rin nagpatinag si Taekyang at sinubukan niya pa rin umatake. Habang umaatake ito ay iniisip niya na ngayon ay nasa maikling distansya na ang pagitan nila ni Jopil, ito na ang maaaring huling pagkakataon na pwede niyang gawin. Iniisip niya na kailangan niya lang tipunin ang lahat ng kanyang chi na makakaya at atakihin si Jopil sa kanyang mahalagang parte ng katawan. Dahil kung magagawa niya ito, ay sigurado siyang mababaliktad nito ang laban. Pero bago pa man ito makalapit kay Jopil, bigla siyang samuka ng dugo at bumagsak sa lupa. Habang iniisip ni Taekyang kung ano ang nangyari sa kanyang katawan.
Pagkatapos ay tinawanan siya ng malakas ni Joe at tinutukso kung saan nanggaling ang babong ito. Sinabi sa kanya ni Joe kung hindi ba nito alam kung ano ang mangyayari sa kanya kapag sinubukan nitong gumamit ng kanyang chi na naharang ng kanyang kasanayan na Divine Palm of Fire. Sinabi sa kanya ni Joe na ang chi na sinusubukan ikalat ni Taekyang ay wala nang pupuntahan, kaya malalagay lang ito sa panganib ng chi deviation o maging kamatayan kapag sinubukan niyang gumamit ng kanyang chi. Dapat kang magpasalamat na yun lamang ang pinsalang natamo mo, wika ni Joe sa kanya. Pero sinabi sa kanya ni Joe na siya ay mamamatay rin naman, kaya't mas mabuti pa sana namatay na siya noong sinubukan niyang gumamit ng kanyang chi, kaysa't mamatay siya sa kanyang mga kamay. Nang mga sandaling yon, iniisip ni Taekyang na katapusan na niya at kung mamatay na ba siya ng ganito lamang. Habang iniisip niya ang kanyang kapalaran, napagtanto niya na hindi siya pwedeng mamatay, dahil sa loob ng 7 taon, siya ay nakaligtas sa libu-libong mga laban sa totoong mundo. Pero hahayaan niya na lang ba na mamatay siya sa laban sa larong ito? Nang mga oras na yon, napukaw ang isip ni Taekyang na ang mga nangyayari ngayon ay pawang laro lamang. Habang si Joe ay patuloy sa kanyang pagpatay kay Taekyang at sinasabi nito sa kanya na siya ay magpaalam na. Habang ginagamit nito ang kanyang Divine Palm of Fire at tinutok ang kanyang palad sa mukha ni Taekyang at habang si Taekyang ay nararamdaman na ang kanyang kamatayan. Nang subukan na nitong tapusin si Taekyang gamit ang lumiliyab nitong kamay. Nang bigla, naaga ang pansin nito sa mga taong tumawag ng kanyang pangalan. Ang dalawang natitirang kasamahan ni Taekyang ay sinisigawan si Joe at minumura nila at sinasabi na umalis siya sa harapan ng kanilang leader. Kaya ng sandaling yun, napagdesisyonan ni Joe na unahin niya munang tapusin ang mga maingay na ito at ipagpaliban muna ang pagpatay kay Taekyang. Habang si Taekyang ay bumigkas ng salitang tanga, nang marinig ito ni Joe ay agad na tinanong nito si Taekyang kung ano ang kanyang sinasabi. Habang si Taekyang ay hirap na ibigkas ang mga salita sa kanyang bibig. Paulit-ulit siyang tinatanong ni Joe kung ano ang kanyang mga sinasabi, at tila hirap si Taekyang na bumigkas ng mga salita ng maayos. Sa mga oras na yon, galit na sumigaw si Taekyang sa kanya na siya ay tanga dahil sa buong oras na ito siya ay nakipaglaban na parang bobo. At agad na nag-equip si Taekyang ng kanyang dagger at mabilis itong kumilos upang hiwain paa ni Joe upang magdulot ito ng kanyang pagkatumba sa mabilis na pag-atake ni Taekyang. Matapos masugitan si Joe ay galit na tumitig si Taekyang sa kanyang mga mata, at nagsaman pa ito ng mas maraming dagger upang tusukin ng napakaraming beses si Joe Matapos ang kanyang pag-atake ay galit na pinigilan ni Joe ang kamay ni Taekyang at sinasabi sa kanya na napakabastardong bata nito dahil nagawa niyang magtago ng ganoong sandata at umatake ng palihim. Sa sobrang pagkainis at galit nito, ay binali ni Joe ang kamay ni Taekyang upang hindi na nito magawa pang igalaw. Pagkatapos, ay inatake niya ito ng malakas sa kanyang katawan na nagdulot kay Taekyang na tumalbog palayo at bumangga ang katawan nito sa puno. Galit na galit si Joe dahil nakakahiya na nagawa niyang mahulog sa ganitong klase ng pandaraya ni Taekyang. Habang nakatamo ito ng maraming sugat sa kanyang mga paa. Pagkatapos, si Taekyang ay nakadikit sa isang puno at hinahawakan nito ang nabaling kamay. Sa sandaling yon, puno ng galit na tinitingnan ni Joe si Taekyang. Habang ang kaliwang kamay ni Taekyang ay hindi na niya magawang galawin pa. Lumapit si Joe sa kanya upang tapusin na ang buhay ni Taekyang mula sa dalawang kamay nito na nagliliyab ng apoy. Pero bago pa nitong patayin si Taekyang ay nagsalita si Joe sa kanya na napakatigas na klaseng hayop ni Taekyang at gusto nitong ipadala ang kanyang pagbati sa Diyos ng ilalim ng lupa. Pagkatapos, galit na umatake si Joe gamit ang Divine Palm of Fire na nagliliyab sa dalawa nitong kamay, upang wakasan ang buhay ni Taekyang, habang ang ating bida ay nanatiling tahimik lang at tumitingin sa kanya ng nakangiti. Matapos nito, tumama ang Divine Palm of Fire ni Joe sa katawan ni Taekyang, na nagdulot ng matinding pagyanig sa sinasandalan nitong puno. Tumalsik ang mga dugo sa paligid nito, habang ang dalawa ay nakatigil sa kanilang pwesto. Pagkatapos, umubo ng mga dugo si Taekyang. Nang sandaling yon, makikita na ang kamay ni Joe ay hindi umabot sa katawan ni Taekyang, habang nagsisimulang magtanong si Joe sa kanya, kung ano ang ginawa ni Taekyang sa kanya. Habang nagsisimulang pamatak ang mga dugo sa paanan ni Joe ang dalawang kasamahan ni Taekyang ay nagulat sa kanilang nakita at tila hindi sila makapaniwala. Sa mga oras na yon,
Hindi makapaniwala si Jopil sapagkat sigurado siya na wala ng ibang hawak na armas si Taekyang o kahit lakas na natitira. Pagkatapos, nakangiting sinabi sa kanya ni Taekyang na hinihintay niya ang pagkakataon na ito upang gamitin ni Jopil ang pinakamataas na antas ng kanyang chi upang magamit nito ang pagharang at pagbalik ng chi deviation. Sa sandaling yon, nakangiting tinawag ni Taekyang si Jopil na isang punyetang bastardo. Pagkatapos nito, hindi matanggap ni Jopil ang mga nangyari sa kanya sapagkat ang isang batang pasaway na walang alam na katulad ni Taekyang ay nagawang gawin ito sa isang pinakamalakas na martial master na kilala sa pangalang One Strike Jopil. Kaya't sinubukan ni Jopil na atakihin si Taekyang pero dahil sa natamo nitong sugat, ay hindi na niya nagawang kumilos ng pag-atake at siya ay bumagsak sa lupa. Hindi matanggap ni Jopil ang pagkatalong ito. Pagkatapos, tumingin si Taekyang sa kanya habang iniisip nito na sa wakas nagawa rin niya ito. Sinasabi niya sa kanyang sarili na kung hindi na ba magagawa pang umatake ni Jopil sa ganitong kalagayan niya. Habang si Jopil ay hindi pa rin lubos na matanggap ang nangyari. Matapos ng ilang minuto, tumayo si Jopil mula sa kanyang pagkabigo. Habang si Taekyang ay iniisip na kung ano ba ang ginagawa ng dalawa nitong kasamahan na dapat sana ay tulungan na siya ng mga ito, sapagkat wala na siyang lakas na natitira upang lumaban. Sa mga oras na yon, habang napupuno ng mga ugat ang kanyang mukha sa tinatamong galit nito. Sinabi niya sa kanya na siya ay si Jopil, at siya ay ang ika-19 na tagapagmana ng sagradong palad ng apoy na binyansagang One Word, One Strike Jopil. At ibig sabihin nito ay hindi ako matatalo sa kahit kanino man na kagaya mo. Matapos sabihin ito, ay naglabas si Jopil ng matinding aura na nakapalibot sa kanyang katawan, habang si Taekyang ay nababahala sa kanyang sarili. Matapos pagmasdan ni Taekyang si Jopil ay agad napaisip ito kung siya ba ay nahulog na sa kanyang chi deviation. Sa sandaling yon, ramdam ni Taekyang ang pressure ng kapangyarihan nito at dito niya napagtanto na si Jopil ay nakakapit pa rin, kahit na wala na itong lakas. Dahil pinapalakas nito ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsasakripisyo nito ng sariling buhay upang mapatay lamang si Taekyang. Iniisip ni Taekyang na siya ay nasa matinding panganib sapagkat ang kanyang lakas at ang kanyang chi ay naubos na rin, sapagkat ang kanyang kaliwang bahagi ng kamay ay nabali na rin kaya hindi na niya magawang depensahan ang ganitong pag-atake ni Jopil. Matapos ang ilang minuto na pag-iisip, napagtanto ni Taekyang na wala na siyang ibang pagpipilian pa at maaari lamang siyang pumili sa dalawang bagay, at yun ay pagkamatay sa mga kamay ni Jopil o pagkamatay sa pagkahulog sa kanyang chi deviation. Sa sandaling yon, nagdesisyon si Taekyang na gamitin ang lahat ng kanyang natitirang chi, dahil yun na lamang ang tanging natitirang bagay na kanyang gawin sa mga oras na ito. Sa puntong yon, sinimulan na niya ang pagkonsumo ng lahat ng kanyang natitirang chi. Ilang minuto ang lumipas, ay nakaramdam si Taekyang ng hindi maipaliwanag na lakas na nagmumula sa kanyang katawan. Habang siya ay nakatitig sa kanyang tiyan, ramdam nito ang umaapaw na daloy ng napakalakas na chi. Pagkatapos, tinitigan niya si Jopil habang ito ay sumusugod ng kanyang huling pag-atake habang sinasambit nito ang pangalan ni Taekyang na siya ay mamamatay na. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa nakaraan ni Taekyang, kung saan mayroong isang grupo ng mga tao na katulad din niyang F-rank na hunter na nag-eensayo sa mga nakatayong halimaw na manyika. Habang makikita natin na ang grupong ito ay tila may napansin ng oras na yon. Nang sandaling yon, nagsalita ang isang tao at nagtanong kung ano ang nangyari at sino ang may kagagawa nito. Matapos nito, sumagot si Taekyang na siya ang may kagagawa nito habang siya ay pagod at nagpapawis. Habang ang lalaki ay nagtatanong sa kanya kung siya ba talaga ang gumawa nito. Sinabi sa kanya ng lalaki na sa loob ng 15 taon nito sa pagiging training facilitator, ay ngayon pa lang siya nagkataon na makakita ng ganitong kalakas na pag-atake na katumbas ng isang D-rank na hunter. Matapos marinig ito ni Taekyang ay napagtanto niya na ang binigay sa kanyang ranggo ay mali sapagkat ang kanyang kakayahan ay mas malakas pa kumpara sa isang F-rank na hunter. Pero kinontra ng lalaki ang kanyang salita na hindi pa rin ito sapat para siya ay maging isang D-rank na hunter. Sa mga oras na yon, lumingon si Taekyang sa kanya at nagtanong kung bakit niya nasabi na hindi ito sapat. Nagsalita sa kanya ang training facilitator na ang kanyang kasanayan ay totoong kahanga-hanga at hindi ito madaling gawin ng isang F-rank na hunter. Gayunpaman, ang katawan ni Taekyang ay hindi pareho sa kanyang lakas na taglay. Dahil ang kakayahan ng kanyang pisikal na katawan at mana pool ay katumbas ng isang F-rank na hunter.
Sinabi din niya na tingnan ni Taekyang ang kanyang sarili, sapagkat gumamit lamang ito ng skill ng isang beses pero ang katawan niya ay pagod na pagod na. Matapos marinig ito ni Taekyang, siya ay nagtanong sa kanya kung mayroon pa bang ibang paraan na mapabuti niya ito. Pinayuhan siya ng kanyang instructor na kailangan niyang tiyakin na matibay ang kanyang pundasyon sa pangunahing kasanayan nito, at may mahusay na teknik, pati na din ang kanyang pandama sa laban. Sinabi din niya na sa kahit na anong kaso, kung nais nitong magkaroon ng mahabang buhay, mas mabuti na huwag niyang gamitin ang ganoong skill. Maliban na lang sa mga espesyal na pagkakataon. Kaya ng mga oras na yon, nagtanong si Taekyang sa sinabi nitong espesyal na pagkakataon kung kailan niya ito pwedeng gamitin. Nagsalita ang kanyang instructor na gamitin niya ito kung ang buhay niya ay nasa matinding panganib, dahil sigurado siya na ang ganoong skill ni Taekyang ay makakapagligtas ng kanyang buhay kahit sa isang beses. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa kanilang laban ni Jo-pil, matapos niyang maalala ang mga pinag-usapan nila ng kanyang instructor noong siya ay nasa totoong mundo pa. Ay naisip ni Taekyang na gamitin ang kanyang nakatagong lakas sa mga ganitong oras. Sapagkat ito ay kinakailangan din niya upang iligtas ang kanyang buhay mula sa panganib. Matapos nito, sinugod niya si Jo-pil ng walang pag-aalinlangan gamit lamang ang naputol na bahagi ng kanyang sibat, habang siya ay sumisigaw ng malakas. Habang si Jo-pil naman ay nakahanda sa kanyang matinding pag-atake gamit ang kanyang Divine Palm of Fire. Pagkatapos nito, ang dalawang mandirigma ay nagsalpukan ng matindi na nagdulot ng matinding pagkapinsala sa kanilang paligid. Habang ang mga nyebe ay tumilapon sa paligid dahil sa napakalakas ng hangin na dulot ng kanilang pag-atake. Sa tindi ng kanilang salpukan dalawa, ang buong paligid ay tinakpan ng mga tumatalsik na nyebe at mga puting usok nito. Habang ang dalawang tauhan nila Taekyang ay ramdam ng hagupit ng matinding hangin sa kanilang pwesto. Matapos mawala ang usok ay bumungad sa kanilang harapan ang matinding talsik ng mga dugo. Pagkatapos nito, ang mga braso ni Taekyang ay puno ng matinding paso at namumula dahil sa matinding init na tinamong pag-atake. Nang sandaling yon, ang sibat ni Taekyang ay nagsimulang mawasak. Habang siya ay humihingal ng malakas at pagod mula sa matinding pag-atake. Habang si Jo-pil ay buhay pa at humihinga ng malalim. Matapos nito, silang dalawa ay nakatayo sa isa't isa habang magkaharap. Pagkalipas ng ilang sandali, si Taekyang ay nawala sa kanyang balanse, at bigla nag-notify ang sistema. Sa sandaling yon, isinaad ng sistema na natapos ni Taekyang ang kanyang quest at natalo nito si Jo-pil at siya ay nakatanggap ng gantimpala. Habang si Jo-pil ay nakaluhod at nagtamo ng matinding pinsala sa kanilang pagsalpukan. Habang si Taekyang ay nakadapa sa lupa, ay biglang lumapit ang batang si So-chun sa kanila. Habang pinagmamasdan ni Taekyang ang natamong pinsala sa katawan ni Jo-pil, ay biglang bumungad ang putol na ulo ni Jo-pil sa kanyang harapan. Matapos ang pangyayari pumikit ng mga mata si Taekyang habang ang batang si So-chun ay umiiyak matapos nitong putulin ang ulo ni Jo-pil at sa mga oras din na iyon ang dalawa nitong kasamahan ay tumakbo patungo sa kanila. Matapos ang kaganapan, ay lumipat ang eksena sa nakaraan ni Taekyang kung saan nasa loob sila ng isang dungeon. Habang pinapakita ang mga nakuha nilang pulang magic gems, sinabi ng isang kasamahan nila na naka-jackpot sila sa isang raid. Habang hinahawakan nito ng kanilang team leader at iniisip na ang ganitong kalaki na gems ay magbibigay sa kanila ng malaking dolyar. Matapos nito ay nagtanong si Taekyang kung magkano aabutin ang lahat ng kanilang nakuha. Habang lumuluha si Taekyang at masaya dahil mabibigyan na niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Nagtanong naman ang isang babae niyang kasamahan kung okay lang ba na kumuha sila ng ganitong car-aming magic gems. Habang si Taekyang ay iniisip ang malaking halaga ng kanilang makukuhang pera sa mga magic gem na yon. Nagtanong ang isa nilang kasamahan sa babae kung ito ba ay first time niya sa ganitong raid, na sumagot naman ng oo. Nagsalita sa kanya ang lalaki na medyo bihira ang mga sitwasyon na tulad nito. Sapagkat ang isang F-rank gate, ay karaniwan na magkaroon ng isa o dalawa sa mga magic gems na ito. At kahit na sobrang swerte mo pa, hindi ka makakakuha ng higit sa 5 piraso nito. Matapos nito, idinagdag din niya na maliban dito, hindi pa sila tapos sa kanilang raid. Habang nagtatanong sa kanila ang leader kung gaano nakalayo ang narating nila. Matapos nito, sinabi ng isa nilang kasamahan na malapit na sila sa dulo ng dungeon at ilang hakbang na lang, ay mararating na nila ang boss zone.
Habang nag-iisip ang kanilang leader, ang ating bida na si Taekyang ay makulit na sinabi na bilisan na nila para tapusin ang mga natitirang halimaw sa dungeon. Pero nang sandaling yon, pinahinto sila ng kanilang leader ng saglit. Habang ito ay nag-iisip ng kung ano ang mas mabuting gawin. Pero biglang nagsalita si Taekyang sa kanyang leader kung ano pa ba ang dapat pag-isipan pa. Nagsalita ang leader nila sa kanya na ang mga halimaw na kinakaharap nila ay mga karaniwang goblins lamang. Kaya't walang saysay na magkaroon ng ganitong karaming magic gems sa lugar na ito. Kaya ang mga bagay na ito ay nagbigay ng pagtataka sa kanya na tila may mangyayaring iba. Nagsalita si Taekyang sa kanya na kung ano ang ibig mong sabihin na kakaiba. Sa tingin ko, ikaw ang kakaiba kung nais mong iwan ang isang raid na kasing kahanga-hanga nito. At sinabi din nito na ang halos sa mga kasamahan niya ay gusto pa magpatuloy sa kanilang raid. Nagsalita ang kanilang leader na nauunawaan nito ang kanilang nararamdaman. Ngunit, mayroon na silang higit pa sa kinakailangan nilang magic gems. At maging kontento na lang sila sa kung ano ang meron nila at umalis na sila sa lugar na ito. Pero si Taekyang at ang mga kasamahan nito ay ayaw pang umuwi at gusto na magpatuloy pa sila sa pag-raid upang makakuha pa ng mas maraming mga gems. Kaya ng mga oras na yon, pumayag ang kanilang leader na magpatuloy sa kanilang raid at pinagbihis nito ang kanyang mga tauhan ng kanilang mga kagamitan. Nang marinig nito ng lahat niyang kasamahan sila ay nasayahan sa mga oras na yon. Pero ilang minuto ang lumipas, matapos nilang magpatuloy sa kanilang raid. Ay nasaksihan ni Taekyang ang kagimbal-gibmal na pangyayari na nagbigay gulat sa kanyang mga mata. Ang mga kasamahan ni Taekyang ay pinaslang ng isang malaking halimaw, habang ang mga mata ni Taekyang ay puno ng takot at pagkabahala. Tumitig sa kanya ang malaking halimaw, habang ang kanilang leader ay tinusok ng mga matulis na kuko ng isang mabangis na halimaw, habang si Taekyang ay nakatayo sa harap nito na walang magawa kundi ang manginig lamang sa takot. Sumigaw sa sakit ang kanyang mga kasamahan, habang sinasabihan nito na tumakas na si Taekyang upang iligtas ang kanyang buhay. Habang siya ay umiiyak sa malagim na sinapit ng kanyang mga kasamahan, sapagkat wala man lang ito may nagawa para sa kanila. Matapos ang kagimbal-gimbal na pangyayari sa kanyang nakaraan, dito napagtanto ni Taekyang na siya ay nahulog sa isang masamang panaginip sa mga brutal na sinapit ng kanyang mga kasamahan. Nang sandaling yon, siya ay gumising sa isang kama. Habang sa kanyang tabi ay mayroon isang lalaki na nagbabasa ng aklat. At sa kanyang paggising, siya ay binati ni Wai Pang na sa wakas siya ay gumising na rin mula sa kanyang pagkatulog.